Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo maki-update sa Challengers Division. Nagharap na ang parehong reyna, International Master Divya Deshmukh ng India at ang pambato ng Netherlands na si International Master Eline Roberts na marami na ring nadaling Super GM dito. Magkakaalaman na. Sa end part ng video, papakita ko sa inyo ang kanilang standing. Ang ginawa ni Divya, nag-E4, nag-French defense naman si Eline, D4, D5, Knight C3, nag-Bishop B4, at nag-Knight GE2. Interesting line. Dito po ang madalas ginagawa ayon sa main line, nag-E5 at papunta na yan sa tinatawag na win-aware variation. Pero dito, nag-Knight GE2 at nag-Knight F6. Ayan, dito kapansin-pansin, baka mapatanong kayo, Coach, ba't hindi kinapture yung pawn sa E4? Hindi naman makakagalaw yung knight kasi nakapin na. Ang gagawin dyan, mag-E3. Kakapturein yan, Knight takes C3, tapos pagpalagay natin mag-Knight F6, magbi-Bishop G5. Dito, lamang nga ng isang pawn ang black, pero mababawi din po yan. May mga pasakali lang nagagawin eh. Plus development kapag nabawi na. Okay? Kaya hindi na pinag-interesan pa ni Roberts, nag-develop na lang siya. E5, Knight FD7, at nag-A3, Bishop E7, umatras, nag-F4, C5. Yan talaga ang pinaka key, susi ng French bago mag-Knight C6. Bishop E3, B6, another interesting line. Mukhang yung Bishop i-develop sa A6. At nag-Knight G3. Ayun, bihira kasi yung ganitong position. Mukhang kinapa na ito ni Divya. Novelty pero bad move according to computer engine. Dapat daw G3. Yan na po ang mga na-try dito. G3, Queen D2, simpleng develop lang. Pero dito nag-Knight G3 sa kagustuhan ni Divya na i-develop pakawalan ang naipit na bishop. Kumapture sa D4, Bishop takes D4 at nag-Knight C6, Bishop B5, Queen C7 at kinapture na yung knight. Sama kasi balak ng knight na yan eh. Iniintay kasing mag-castling ang puti sa kahahataw ng capture dyan. Mabibiktima nga naman ang reyna. Talo kaagad ang puti. Kaya dito, kinapture na ang strong knight, capture at nag-castle G6. Ayan. Hindi naman pwedeng pakumpiyansa dito si Eline na magka-castle. Nako, malakas ang F5. Yan, oh, may mga ganyang panggulo. Malakas yan. Kaya dito, nag-G6 muna para hindi makapush F5. Nag-B4. Pinigilan naman yung paparating na Bishop C5 or Knight C5. Nag-Bishop A6, threat sa torre. Nag-Rook F3. H5 para mag-H4. Rook B1, nako, eto na threat, mag-B5, nag-Bishop C4 para makaiwas sa fork attack, at nag-Knight F1. Hindi na inintay na paalisin pa ang knight, umalis na kagad, tapos pupunta sa E3, Rook C8, Knight E3, Queen C7. Ayan, ito na yung mga islug-islugan time na binibili, mga kunat-kunat, at nag-Queen E1. Ayan, mukhang saan pupunta yan? Queen G3 ba? Nag-Rook G8. Nag-decide na talaga dito si Roberts na huwag mag-castle. So, nasa gitna na lang talaga ang king. Queen G3. Ayan, may balak na F5 oh. Hindi pwedeng capturein ng pawn kasi nakapin. Pag kinapture naman, may bitin sa D5. Nag-King F8. Nilagyan ng depensa ang torre. So, hindi pwedeng itira yung F5 kasi kakapturein lang. Depensado na ang torre. At nag-Queen H3. Ayan, mukhang nagbabalak dito na mag-G4, mga ganon. Knight B8, mamaneuver papunta sa C6. Ang lakas nga naman, ano? Imagine niyo kapag yung knight nakapunta dyan, no? May atake sa bishop. At dito mga kamatsas, tumira po ng interesting matapang itong si Divya. Pakiguess nyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po sa mga nakakita. May bitaw na palang F5. Para sa akin, interesting yan. Ang ganda. Kinapture, pwersado naman eh. Knight takes F5. Yan ang laman. Ang tindi, no? Grabe, parang sital to ah. Takes, ayun lang. In-underestimate mukhang hindi natanaw ni Roberts. Hindi niya naamoy ang paparating na napakalaking danger. May threatening matchas. Ang inire-recommend lang ng computer dito ay mag-Knight C6. Pabayaan na lang ang knight at i-threat yung bishop.
O konti lang ang lamang ng puti. Hindi ganun kalakihan. Kumpara dito sa Queen takes F5, threatening Matias, nag-Rook G7, E6. Tuloy-tuloy. Nag-F6, Queen takes H5. Nako po. Binitin pa yung pawn sa F6. Knight C6, Bishop E3. Ayun no. Dadalhin doon sa H6. Dito kasi, baka mapatanong kayo, Coach, ba't hindi diniretso ng capture? Mukhang malakas naman ah. Capturein lang yan, capture and King G8. Na medyo mahirap ang continuation. Ito lang nakikita ko. Rook H6, mga ganun. Pero pag nag-Rook H6, sasalubungin lang eh. Para pigilan yung Rook H8 na paparating. Mukhang malakas ang dating pero kompleto ang depensa ng black. Ayan o, equalize yung evaluation bar. Pero dito, nag-Bishop E3, ito ang malakas. Papunta doon sa H6. Nag-Bishop D6, ayan. Queen H8, naku po, sunod-sunod ang tinamaan ng tinamaan. Rook G8, kasi kung magkiking E7, kitang-kita, makukuha ang tore, kaya ipinangharang. Rook takes F6 check, naku, sunod-sunod. King E7, at dito po, huling bitaw, simple lang pero napakalakas. Rook F7 check, resign. Si Roberts na dali po. Bakit nag-resign? Kasi kung bababa ang king, kakapturin lang ang tore. Mamamatchas na. Pag kinapture naman ang pawn, may queen F6, matchas ka agad. Okay, yan ang magandang laban na napili ko. At ito ang standing. Silipin natin. Sino na ba ang nangunguna sa kanila sa Challengers Division? Si Maurizi Mark. Ayan. Sa score na 6.5 points, pumapangalawa si Mendonca, 6 points. At Darda El Ami Korobov, 5.5 points. Niman, ang mala engine moves, 5 points lamang. At kataid niya si Salim Saleh Santos hanggang kay Vrolik, 4.5 points. At mula kay Yilmaz Harika Divya, 3.5 points. Buekema, 2.5. At 2 lang si Eileen Roberts. Grabe, nagulpi rito si Elina. Nalalakasan na ako kay Eileen kasi yung mga previous tournaments niya na sumikat siya, di ba? Na puro mga malalakas na GMs ang biniktima niya, pero dito po, ganun talaga eh. Once na ikaw ay matunog na, mapapahataw ka na sa mga ganitong klaseng round robin, strong tournaments, at dito talaga malalaman kung talagang hinug na or solid na matibay na. So nakita niya dito na medyo marami pa siyang butas na kailangan palakasin pa. Okay. At abang po tayo sa magiging sunod na round at ire-report ko sa inyo ang mga maiinit na kaganapang mangyayari doon. Sa mga nagtatanong po ng ating merchandise, available na po ang ating Shopee link, Kamatias Sporting Goods Shop. Yun lang po i-type nyo sa Shopee para makita nyo po at posted din sa ating Facebook page Kamatias para makapamili na kayo ng ating mga t-shirts at iba't iba pang mga merchandise ng Kamatias. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.